Bakit hindi naging iisang bansa ang Spanish colonies katulad ng USA? Napansin mo na ba? Ang USA parang binubuo ng maraming bansa. Malalaki ang mga estado nito tulad ng California, Texas, New York. Pero nagkakaisa sila sa iisang bandila. Kung titignan mo naman ang dating mga kolonya ng Espanya sa Latin America, bakit sila kanya-kanya? Mexico, Colombia, Peru, magkakatabi at halos pareho ang sukat pero magkakahiwalay ang kanilang mga bansa. Kaya ang tanong, bakit nga ba hindi sila nagkaisa tulad ng USA? Sobra ba silang malayo sa isa't isa? Masyado bang iba-iba ang wika at kultura? O baka naman talagang ayaw lang nilang magkaisa? Tara, pag-usapan natin yan. Noong unang panahon sa North America, lalo na sa New England colonies, makikita mo ang mga town hall meetings kung saan ang mga local leader ay nagtatalakay ng mga batas at desisyon para sa kanilang komunidad. Ang ganitong sistema ng pamamahala ay nagbigay daan sa kanila upang matutong mamuno at bumuo ng mga batas na nakabatay sa kanilang pangangailangan. Isang kasanayang umusbong dahil sa malayong distansya sa pagitan ng Britain at North America. Samantala, sa mga kolonya ng Spain sa Latin America tulad ng Mexico, Peru, Colombia, Argentina, Chile, Venezuela at iba pa, bagamat mayroong kabildos o local government councils at iba pang lokal na institusyon tulad ng alcaldes mayores o provincial governors, ang karamihan sa mahahalagang desisyon tungkol sa buwis, kalakalan at pamamahala ay nagmumula pa rin sa Madrid. Ang sentralisadong sistemang ito ay nag-iwan ng limitadong kapangyarihan para sa mga local leader na madalas tagasunod lamang ng utos mula sa Spain. Kaya nang dumating ang araw ng kalayaan, nahirapan ang iba't ibang rehiyon na magkaisa dahil sa kawalan ng tradisyon ng malayang pamamahala. Kasama pa ang malalaking hadlang tulad ng geography at social inequality. Isipin mo naman kasi ang lawak ng Latin America, ang matatarik na bundok ng Andes na tila humahati sa mga rehiyon at ang malalawak na kagubatan ng Amazon na halos wala ng katapusan. Sa panahong wala pang telepono o internet, ang komunikasyon ay isang malaking hamon, kung kaya't ang mga balita at utos ay kailangang maipasa gamit ang kabayo o barko. Ang tagal nito ay inaabot ng ilang linggo o buwan bago makarating sa destinasyon. Samantala, sa North America naman, mas madali ang koordinasyon. Ang mga kolonya ay magkakalapit. Ang mga kalsada at ilog ang nag-uugnay sa kanila. Ang mga ideya ng pagkakaisa ay mabilis na kumalat sa pamamagitan ng pamphlets o newspapers at mga pinapadalang sulat. Habang unti-unting nabubuo sa North America ang ideya ng pagkakaisa at pantay-pantay na karapatan, ibang-iba ang kalagayan sa Latin America. Sa ilalim ng pamumuno ng Spain, umiikot ang ekonomiya ng mga kolonya sa pagmimina ng ginto at pilak at sa pagtatanim ng asukal at kape. Pero ang yaman ay bumabalik lahat sa Spain. Ang natitirang kita, napupunta lang sa iilang local elite, mga mayayamang may-ari ng lupa, samantala ang mga katutubo, alipin at ordinaryong manggagawa ang nagpapagod. Pero halos wala nang natatanggap. Lumawak ang agwat ng mayaman at mahirap at hindi nabuo ang kanilang paniniwalang sila ay iisa. Kaya nang dumating ang panahon ng kalayaan mula 1810 hanggang 1830, hindi pagkakaisa ang layunin ng mga elite. Gusto nila ng kalayaan mula sa Spain, pero hindi nila gustong isuko ang sariling kapangyarihan sa isang mas malaking gobyerno. Bawat rehiyon ay may kanya-kanyang kampanya, bayani at layunin. Oo, may mga lider na sinubukan ang pagkakaisa, pero hindi naging madali ang lahat. Dalawang pangunahing lider ang naging mukha ng revolusyon sa Latin America, si Simon Bolivar sa North at si Jose de San Martin sa South. Sa North, si Bolivar na tinawag na El Libertador ay naglibot sa iba't ibang bayan, dala ang pangarap na buuin ang Gran Colombia, isang malaking republika na mag-uugnay sa mga bansang Colombia, Venezuela, Ecuador at Panama. Naimpluwensyahan siya ng American Revolution, pati na rin ang Enlightenment ideals at French Revolution, kaya naniniwala siyang dapat maging isang bansa ang Latin America para maging matatag. Samantala sa South, abala naman si San Martin sa pagpapalaya ng Argentina, Chile at Peru. Pinangunahan niya ang pagtawid sa mapanganib ng kabundukan ng Andes kasama ang kanyang hukbo, isa sa pinaka-nakakamanghang tagumpay sa kasaysayan ng digmaan. Pero may iba pa siyang pananaw. Para sa kanya,
baka mas epektibo ang isang monarkiyang pamahalaan na may hari o reyna para mapanatili ang kaayusan sa bagong lipunan. Noong 1822, nagtagpo ang dalawa sa Guayaquil, Ecuador para pag-usapan ang future ng Latin America. Pero kahit parehong bayani, hindi sila nagkaintindihan. Si Bolivar gusto ng isang republikang may matatag na pamahalaan. Si San Martin bukas sa ideya ng isang constitutional monarchy bilang transisyon sa kaayusan. Walang naitalang eksaktong detalye ng kanilang usapan, pero malinaw ang naging pagtatapos nito. Umalis si San Martin at iniwan kay Bolivar ang responsibilidad na ipagpatuloy ang laban para sa kalayaan ng buong rehiyon. Ngayon, nasa kamay na ni Bolivar ang kapalaran ng Latin America. Paano nga ba niya isasakatuparan ang pangarap niyang pagkakaisa? Hindi naging madali ang lahat. Ang mga rehiyong pinalaya niya ay may sari-sariling interes at marami ang hindi nagtitiwala sa ideya ng isang sentralisadong pamahalaan. Ang dating magkasangga laban sa Spain ay unti-unting nagkawatak-watak dahil sa politika. Sa bandang huli, bumagsak ang pangarap ng Gran Colombia. Si Bolivar na minsang puno ng pag-asa ay napagod at nadismaya. Nagbitiw siya sa pwesto noong 1830 at namatay sa parehong taon. Dala ang pangarap na hindi kailanman natupad. Kaya ngayon, ano na nga ba talaga ang kahahantungan ng Latin America? Maraming bagay ang nakaapekto sa pagkabigo ng pagkakaisa sa Latin America. At kung iisipin, may mga dahilan kung bakit ito nangyari. Iba-iba kasi ang kanilang rehiyon. Magkakaiba ang klima, kabuhayan, wika at kultura. Halimbawa sa Mexico, ang mga bundok at disyerto ay naging tahanan ng mga Aztec, isang makapangyarihang grupo na may sariling paraan ng pamumuhay, paggawa ng gusali at sistema ng kalendaryo. Sa Peru naman, ang matataas na bundok ng Andes ay naging tirahan ng mga Inca, kilala sa kanilang hagdang-hagdang taniman sa bundok. Sa Argentina, ang malawak na kapatagan ay naging tahanan ng mga Gaucho, mga pastol ng baka na may kakaibang paraan ng pamumuhay. Ang lugar at kultura ng bawat rehiyon ay nagbigay sa kanila ng sariling pagkakakilanlan. Kaya pagkatapos nilang lumaya, mas pinili nilang maghiwa-hiwalay dahil sa malalaking pagkakaiba sa tradisyon, interes at pamumuno. Hindi pa riyan nagtatapos ang napakaraming dahilan ng pagkakawatak-watak. Tulad nga ng nabanggit kanina, malaki ang agwat ng mayayaman at mahihirap. Ang social hierarchy na iniwan ng mga Kastila ay nagpatibay pa sa kontrol ng mga elite at lalo pang nagpalalim sa agwat ng mga tao, kung saan ito ay hinuhusgahan batay sa kanilang lahi at pinagmulan. Isipin mo ang isang hagdan. Sa itaas, naroon ang mga Peninsulares, mga pure Spaniards na ipinanganak sa Spain. Sila ang may pinakamataas na posisyon, pinakamagagandang bahay at kontrol sa gobyerno. Sa ilalim nila ay ang mga Kriolo, mga Kastila na ipinanganak sa Latin America. Kahit mayaman at edukado, madalas silang hindi binibigyan ng kapangyarihan ng gobyerno ng Spain. Sumunod dito ang Mestizo, may halong dugong Kastila at katutubo, pero kadalasan ay naiipit sa gitna bilang manggagawa, guro o sundalo. Sa pinakailalim ay ang mga katutubo at aliping dinala mula sa Afrika. Walang boses, walang karapatan at sila ang nagtatrabaho sa mga mina at sakahan. Ang sistemang ito ay parang matigas na pader na mahirap gibain. Kahit matapos ang revolusyon, nanatili ang hidwaan sa pagitan ng mga grupo. Ang Kriolo ay hindi nagtitiwala sa Peninsulares. Ang Mestizo ay naiipit pa rin at ang mga katutubo, madalas silang hindi isinama sa usaping pampulitika. Nang makamit ang kalayaan noong 1810 to 1830, hindi paano tayo magkakaisa ang tanong ng maraming lider. Sa halip ang naging tanong ay, paano ko mapapanatili ang kapangyarihan ko? Ang mga elite, mayayaman at may-ari ng lupa, ang kumontrol sa direksyon ng bagong lipunan matapos ang kalayaan. Ayaw nilang ibahagi ang kapangyarihan, kaya mas pinili nilang hati-hati ang mga bansa. Bawat isa ay may sariling presidente, batas at kayamanan na mas madali nilang makokontrol. Samantala, ang mga karaniwang tao, mga manggagawa, katutubo at alipin ay naiwan sa laylayan. Wala silang boses o kakayahan para makilahok sa pamahalaan. Kulang sila sa edukasyon, suporta at pagkakaisa, kaya't hindi nila naitulak ang ideya ng isang nagkakaisang bansa sa lipunang hati-hati mula simula. Ito ang dahilan kung bakit hindi nagtagumpay ang pangarap ni Simon Bolivar na pag-isahin ang mga bagong malalayang bansa. Kahit sinubukan niyang buuin ang Gran Colombia,
tuluyang nagkawatak-watak ang mga rehiyon dahil sa malalalim na pagkakaiba sa interes, pamumuhay at tiwala sa isa't isa. Ang tanong ngayon, kung naging isang bansa ang Latin America, posible kayang kasing lakas sila ng United States? Ano sa tingin mo? Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.